Hi guys, good afternoon. I just want to share something kasi yun, about sa school. Nainis lang ako kasi lagi-lagi na lang. Yung mga anak kasi masipag mag-aral, di ba, honor student. Tapos binili ko yun siya ng uno, pampaano kasi ng mind yun, yung utak ng bata para tumalino. Ngayon, dinadala niya sa school. Binabawal ko talaga yun siya na wag dalhin yung mga laruan or cellphone sa school. Sabi niya, ma, hindi ko naman ilalabas pag oras ng klase. Yung mga classmate niya talaga mapakialam. Laging kinakalkal yung gamit niya. Lagi-lagi nawawalan ng pera. Lagi nawawalan nawawalan ng ballpen, mga papel, ganon. Hindi na lang manghingi ba or manghiram. Ngayon, kanina, yung sir niyang last subject sa lunchtime, biglang dumating. Yung classmate ni Nash, kinuha daw yung tatlong classmate, kinuha daw yung uno ni Nash. Tapos yun, inano niya, kinuha daw nila laro. Nadatna ni sir nila, na naglalaro yung mga bata na yun, yung mga classmate ni Nash. Kinuha daw ni sir, ayoko lang bagitin yung name. Kinuha ni sir, pinunit. Medyo pricey yun, mahigit 500 yun, original yun. Ayoko naman talaga magdala siya na sang ganun. Sabi naman, hindi ko naman ilalabas pag oras ng klase. Naniniwala naman ako sa anak ko kasi masipag talaga mag-aral yun eh. Honor student lagi. Tsaka laging nagko-compete yun sa school. Yun, naiinis lang ako sa mga estudyante, no? Hindi talaga maiwasan. Hindi ko alam kung pinapabayaan ng magulang. Lagi na lang ganyan. Nakaka-stress. Sabi ko sa anak ko, ayaw ko yung ipapag-guidance. Actually, hindi naman kami pinag-guidance. Hindi naman ako pinag-guidance. Pumunta lang ako doon kasi yung anak ko, hindi pa nagsasalita. Alam ko na may problema. Tapos, sabi ko, ano problema mo? Hindi ka magsasalita, sabi ko gano'n. Sabi niya, kasi yung classmate ko, pinakialaman yung uno ko. Yun, pinunit ni sir. Oh. Yung sir naman, nadala din ng bugso ng damdamin. Sana, tinanong niya muna kung kanino. Pero nag-usap na kami ng sir kanina. Wala, gusto ko lang mag-vlog. Yun, sabihin, may mga bata talaga itong mga classmate talaga nila. Mapakialam talaga sa mga gamit. Tama ba yun na pakialaman lagi yung bag niya, kinakalkal? Masama yun, di ba? Sabi doon ng sir, dapat hindi mo na lang, sabi niya, sana hindi na lang talaga, mahinahon naman. Sabi niya, sana hindi na lang, wag na lang ipadala yung mga ganyan. Sabi ko, sir, binabawal ko naman. Sabi niya naman ng anak ko na hindi niya nga ilalabas pag may oras ng klase. Like kasi nilalabas niya, nabuburyo kasi sila, sir. Pag wala kasing teacher, like kahapon, wala ka. Sabi kong ganun. Siyempre, maglalaro, hindi naman sugal yun eh. Kumbaga pang patalino naman yan. Oo, sabi niya ganun, meron akong ganyan. Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, opo, dapat sir, tinanong mo muna kung kanino. Wala, nagalit na daw ako, sabi niya, nagalit daw siya. Sabi ko, sayang naman po yung sir, may pambayad kaya yung mga bata na yun. Lagi na lang kasing ganyan, sabi kong ganun. Masama pa nito, minsan ako yung pinapatawag, ako na ngayon, anak ko na nga apektado, ako pa pinapatawag. 'Di ba? Saan ang hustisya? Sabi ko sa mga teacher, nagbibigay, pag meron nga ako, nagbibigay ako ng mga kortina, ganun ba, mga map, para ba mapresko yung eskwela, para yung anak ko mapreskohan din, hindi madumihan or hindi mainitan. Tapos sasabihin pa nung last time nga, di ba, sabi, yung nanay mo pabigay-bigay lang ng ganto ganyan para magka-honor student ka lang, sabi niya ganun. Yung classmate na yon, ngayon lang niya naka-section, hindi simulat grade 1, hindi pa alam naman simula honor student. 'Di ba? O bakit nalalaman ng mga anak ng ganun kung hindi sa magulang? Mga magulang kasi may GC kami, nag-uusap kami doon about sa mga ganito, mga kailangan. Siyempre ako nagpe-present ako sa sarili ko na magbigay, kaya pag may extra ako. Kasi feeling ko, ayoko talaga, matulungin talaga kahit saan makita ako na ganyan naghihirap. Hindi talaga ako bibigay talaga ako. Ayoko nung nakikita kong mayaman lang ako, lagi akong tumutulong sa feeding program. Lagi talaga ako, at sino dito nakikita ko, nagbibigay talaga ako sa kapitbahay, ganyan. Yung ayaw ko lang may mga batang ganyan, hindi tinuturuan ng magulang. Masyadong mga balasubas yung ugali. Tama ba naman kalkalin bag ng may bag? Nakakabusit. Alam mo, sabi ko sa sir na, ang dami-dami ko ng problema, sir. Sabi ko ganun. Yung anak ko nagkakasakit, sabi ko ganun. Dami-dami kong problema. Tapos ganyan lang mangyayari. Binibigay ko na nga yung mga kailangan ng anak ko para hindi kawawa. Tapos gaganyan-ganyanin lang. Ilang beses na nawawala ng pera, pambili ng mga, pambayad ng mga project, ganun. May pambayad ng mga pang sulusit sa school. Sabi,
Tapos dati bakit daw nagdadala ng pera? Kasi pambayad nga. Hindi ko na pinagdala talaga ng pera sobra-sobra. Minsan 20 pesos lang. Tapos ballpen, pinapakyan na nawawala. Dami kong ballpen na pinamimili yan. Dinadala yan, tatlo peraso, 3 black, 3 ganun. Lagi umuwi sa bahay, walang ballpen. Diyos ko. Ano ba yung... Sabi ko sa sir, sabi kong ganun. Sana makausap yung mga nanay na yun. Dapat yan yung mga pinapatawag. Hindi yung sino pang apektado. Yun yung ano, na-stress. Yung tinatanong ko na, may pambayad yung magulang na yan. Sinasabi ko doon sa mga estudyante kanina na may pambayad kayo yung magulang nyo sa ginawa nyo. Sabi ko sa kanila, hindi nyo iniisip yung kahirapan ng mga magulang nyo. Sabi ko sa kanila, pangkain nyo na lang, ano pinapakialaman nyo. Sabi ko sa kanila. Yun, stress na. And guys, good afternoon. Ang iyong ina. Bye.